So magandang buhay sa inyo mga kahabi. Ngayon, ang sasagutin natin ay yung ating mga messages na dito bakit palaging ang laki-laki ng mga filtration system na ipinakikita mo. Ano ba yung advantage niya at ano yung disadvantage ng may malaking filtration system? So, iyan ay mga tanong ng mga co-hobbyist natin siguro, especially kung sila ay mga baguhan. So, ganito po yan, ako po ay nanggaling din sa maliliit na filtration system. So, nung araw, nag-umpisa ako sa foam filter na kung saan hangin lang ang umaandar sa akin. So, sa ganung paraan, paunti-unti, nare-realize ko yung kahalagahan ng media filtration. So, bakit? Kasi kapag foam lang ang gamit mo, ang tendency, mga 3 days, madumi na yung tubig mo. So, ang gagawin mo, in 3 days time, maglilinis ka. So, ganun yung, yung sistema. Sa una, okay yon. Sa una, maganda kasi nandun pa yung excited ka sa mga maglilinis ng aquarium. Walang problema yun. Pero habang tumatagal kasi, parang yung routine mo, kinakain na lang ng paglilinis ng ng aquarium mo yung araw mo. Kaya nga paunti-unti mapapansin mo ba't ganon every week. Dati hindi naman ako naglilinis, ngayon naglilinis na. So bakit ginagawa ko to? Ibig sabihin, so unang-una yung aquarium nanganganak. So ibig sabihin, kapag nakita ka ng sale, especially baguhan ka, mura, bibilihin mo. So, madadagdagan yung aquarium mo. So, habang dumadagdag yung aquarium mo, syempre, dadagdag din yung isda mo. So, minsan, the more na maraming sale, maraming mura, binibili mo ng binibili. So, by the end of the day, doon mo marirealize na ang dami ko na palang aquarium. Then, ang dami ko na rin nililinis. So, dati, every week, nililinis ko. Ngayon, halos yung Sabado-Linggo ko kinakain na nung paglilinis ko ng aquarium. So, dinanas ko rin lahat yon, sabihin. Nung araw, ganun din ako. Kaya nga ngayon, ako bilang matagal na ring hobbyist, kumbaga, unti-unti, nare-realize natin na yung hirap. So, sa maintenance. Kaya maraming mga hobbyist nang nag-aquarium o nag-isda, umaayaw. Kasi nga, ang inaayawan nila, yung maintenance, yung paglilinis. Oo, sabi ko nga, sa una masarap, pero habang tumatagal, nagiging problema na. Kaya nga, ako naman, bilang matagal ng hobbyist, ang gusto kong solusyon naman, kung paano natin mariretain yung mga matatagal ng hobbyist na nangayaw na at gustong bumalik dahil nga sa sistema ng hobby. So, kaya kung mapapansin nyo, yung aquarium na ginagawa ko ngayon, automated na. So, sabihin, medyo upgraded na. Pwede na siya magpalit ng tubig sa aquarium, sa cellphone. So, yun yung mga ginagawa natin. Kasi nga, ang nakikita ko sa mga hobbyist, gusto nilang mag-hobby. Gusto nila yung isda. Kaya lang, problema nila yung paglilinis. Kaya nga, tayo gumawa ng malaking filtration system. So, ito yung tinatawag na under sump. Kapag nasa ilalim, under. Kapag nasa ibabaw, overhead sump naman kung tawagin. So, ano ba yung advantage nila? Ano yung disadvantage? So, sa overhead sump, limitado yung media na ilalagay mo. Ibig sabihin, yung filter sa loob, yung media, ang media po, yung media pala, ito po yung mga ceramic ring, bacorol, biofoam. So, lahat ng ilalagay mo doon, ang tinatawag, yun po yung tinatawag nating media. Then, yung overhead sump, ito naman yun. Overhead filter, ito yung canister, yung pinaka-container na nilalagay natin sa ibabaw. So, ganun. Kaya nga, kapag overhead, limitado lang. Hindi ka makapaglagay ng masyadong marami kasi bibigat. So, yung tendency na baka mamaya bumagsak sa aquarium mo yung filter mo nandoon. Unlike under sump, pag under sump, nasa ilalim. So, kapag nasa ilalim, the more na malaki yung filtration system mo, the more na malaki yung benefits sa iyong alaga. Sabihin, benefits sa iyong alaga, benefits din sa iyo.
sa pagme-maintenance mo. So, ang disadvantage lang ng undersump, syempre dahil nga malaki yung filter mo, maraming media. So, marami kang bibilihing media filtration. So, yun naman yun. So, lalagyan mo ng marami yan dahil malaki. The more na mas maraming nakalagay, beneficial yun. Ibig sabihin, maraming beneficial bacteria ang mabubuhay dun sa iyong undersump kapag marami kang media filtration. So, ang ano nga lang doon, ang disadvantage, mahal, magastos, di ba? Pero yung gastos mo, one time lang. So, yung gastos mo, one time lang. Then, ang benefits niya, ay talaga namang every month makikita mo. Yung crystal clear na gusto mo, makikita mo. Isang buwan na yung tubig mo, napakalinaw pa. So, yun naman ang advantage. So, hindi masyadong ma-maintenance, hindi ka nga masyadong linisin. Kasi nga, automatic, sa cellphone mo, pwede mo nang pindutin, pwede mong schedule, pwede mo i-calendar, kung saan magpapalit ng tubig, kung saan magdadagdag. So, yun yung mga convenient. Parang ako, sa bahay ko, ganun din. So, convenient para sa akin yung mga ganong klase ng setup. Kasi nga, nagwe-welding ka, nag-aluminum glass ka, kumbaga kung yung kamay mo hindi masyadong pagod. Tapos, pwede ka na magpalit ng tubig nang nagkakape ka lang. Pagpindot mo sa sa aquarium mo, magkakape ka lang, kusa nagpapalit ng tubig, kusa nagdadagdag. So yun yung mga convenient. Ang disadvantage nga lang sa unang setup, mahal. Pero in the long run, doon mo naman mapipil na okay pala, masarap pala mag-alaga. Kapag ganito yung sistema, kusa siya nagpapalit, kusa ng dumi, wala kang makitang dumi. So yun yung masarap na feeling na kumbaga na-lessen na yung mga dating dapat gagawin mo sa paglilinis. O yun naman yung Kaya nga, ngayon, yung mga hobbyist natin, imagine niyo yung ginagawa natin na to, kung saan-saan pa nanggagaling. May mga nanggagaling pang Quezon City, marami nagpapagawa kung saan-saan. Then ako naman, bilang isang hobbyist kasi ako. Hobbyist ako, at the same time, gumagawa. Pero ako, hindi dahil sa gumagawa ako, sasamantalahin ko kayo. Hindi ganon. So ako, baliktad. Papagawa, most of the time, siguro marami sa inyo magpapatotoo niyan. May magtatanong sa akin, Kuya Lito, papagawa akong tangke. Okay, taga saan ka? Taga Quezon City, taga Antipolo, taga, kumbaga, Clark, Pampanga. So, although malalaki, nagpapagawa ng 300 gallons, 500 gallons, ganon. Kaya lang, ang lagi yung sinasabi, kung malayo kayo, doon na lang sa inyo ipagawa. Doon nyo na ipagawa. Kasi unang-una sa Manila, mas mura ang aquarium, salamin, sa totoo lang. Mas mura ang salamin sa Manila. Unlike dito sa amin sa probinsya, sa Cavite, mahal ang salamin. So, isa yon sa magiging disadvantage mo. Pangalawa, yung tracking mo, 'di ba? Ngayon, kung ako naman ang pupunta sa iyo, lagi ko rin sinasabi sa mga customer ko 'to. Kasi pag ako gumawa, mahal. Bakit? Sasarado ko shop ko. Pag sinarado ko yung shop ko, walang magwo-walk-in, wala akong matatanggap na trabaho dito kasi sarado. So, sabihin, pupuntahan kita. So, yung kinikita ko dito, mawawala na yun kasi sarado ako nandun na sa'yo. So, sabihin, kaya nagmamahal, syempre kahit papaano, yung minimum na kikitain ko dito, iso-shoulder ko na doon. Isasama ko na doon kasi sarado na nga ako Kasi ako yung mismo na pupunta. So, the only way naman na nagustuhan nyo yung gawa ko, kasi nandun yung presence ko, hindi po ba? Kung gagawa ako na wala ako doon, parang hindi nyo rin mapifeel na hindi naman si Kuya Lito gumawa. Kasi expected ko, kapag si Kuya Lito, siya ang gumagawa, di ba? So, ganun. Kaya ako naman, ganun din ang pakiramdam ko. Mas gusto ko, pag sinabi kong gagawa ko sa iyo, gagawa ko sa inyo. Gusto ko magkikita tayo, mabibigyan kita ng inputs, mabibigyan kita ng mga info na gusto mo. Kumbaga, free na yung sharing na gagawin natin. Kasi nga, ang gusto ko matuto kayo. So, ganun. Kaya nga yun yung consequences. So, every time na nagtatanong sa akin, Kuya, papagawa ko sa iyo ng aquarium. Yun laging bukang bibig ko. Pagawa nyo na lang sa iba. Yung mga hindi nila kayang gawin, yun na lang ipagawa nyo sa akin. So, hindi naman ako kasi mukhang pera na lahat
kukunin ko. Lahat papagawa mo, sasamantalahin ko kayo kasi nakita nyo ako nag-demo, ako may author nito, ako gumawa nito. Hindi. Sa akin kasi hindi. Doon muna, kung talagang sa tingin mo at kumbaga hindi ka satisfied sa gawa ng iba, sige rin yung way para sige dalahin mo sa akin. Ito yung consequences sa medyo mahal, medyo matagal kasi marami akong ginagawa talagang, pero pagtutuunan ko ng pansin yan. Kaya lang, kumbaga yun ang disadvantage kapag dinala nyo sa akin. Sinasabi ko na yun. Mataas kasi nga pinag-iisipan. So ako kasi bago gumawa katulad nito, no, tuntangkin natin na to, ito ay Quezon City pa, imagine niyo. So kaya lang yung reason niya naman nakuha ko kasi sa kanya, kumbaga Kuya Lito, pagagawa ko sa iba wala namang problema, pero hindi ko naman makita yung satisfaction. Hindi ko makita yung katulad ng gusto kong mangyari na katulad ng sayo. So, yun naman. Kaya, instead na paulit ko pa uli, sayo na lang ako magpapagawa. So, yun naman yun. Yun naman yung sinasabi nila. Yun ang reason nila. So, sa ganong pamamaraan, talagang willing silang magpagawa, akong gagawa. Walang problema. Gagawin ko yun. Pero yung, halimbawa, nagtitipid ka rin, gusto kong makatipid kuya dito, paano ba yung gagawin ko? So, unang-una, kung gusto mong makatipid, ikaw gumawa. Yung guidance, kung gusto mong i-guide kita, tumawag ka sa akin, kuya, ganito gagawin ko, paano po ba? I-guide kita, tatawagan kita, suportahan kita. So, the more na nakikita kong nagawa mo, mas masaya ako kasi kahit papaano, hindi man kita kilala, malayo man tayo sa isa't isa, pero natulungan kita. So, yun yung pinakamalaking bagay Hindi lang dahil sa pera. Oo, totoo yun. Pag nagpagawa kayo sa akin, talagang aminado ako. Gagastos kayo. Kasi talagang tutuunan ko ng pansin, titignan ko yung mga bagay na hindi maganda. Talagang gusto ko lahat maayos. Pagdating sa'yo, gusto ko lahat gagana ng maayos. At yung na-experience ko sa bahay ko, same ng experience mo sa aquarium mo pagdating ng panahon. So, ganun. Yun naman yun. Kaya nga, dun sa nagtatanong, ano ang advantage ng undersump? Malaki yung advantage niya kasi yung maintenance, hindi ganun kumbaga, hindi ka ganun frequent magpalit ng tubig. Then, hindi sakitin yung isda. So, yung pagpapalit ng tubig, kailangan mo pa rin yun. So, 10% palit ka tubig, dagdag, para yung beneficial ng bagong minerals ba, ng tubig na bago, malagyan. Kasi kapag sobrang tagal naman, makikita mo naman pag matatagal na ang tubig nyo, yellow na. 'Di ba? Pag yellow na yung tubig mo, ibig sabihin, alam mo matagal na yung tubig mo. So, wala nang benefits yon. Kumbaga, yung bacteria, yung minerals niya, wala na, ubos na. So, magpalit ka. Magbawas ka ng 10%, 20%, ganun lang. So, ganun lang idadagdag mo papag ganun. So, kung sa tingin mo, sa setup ko, katulad ko, yung akin, pwedeng nakakalendar kung saan magpapalit tubig. Yung akin, pwedeng sa cellphone ko kung saan magpapalit ng tubig. Pwedeng pag nagkakape ako, naisipan ko, pindutin ko, magpapalit ng tubig. So, yun yung mga convenient sa part ko na gusto ko rin sana mapunta sa inyo. Kaya lang, yung consequences nga nasa sa inyo din. Kumbaga, pag sa tingin nyo mahal yung aquarium ni Kuya Lito, mahal. Dito na lang ako. Ganon. Ganyan kayo pagawa. Walang problema sa akin yan. Hindi big deal sa akin yung magpagawa kayo sa iba ng aquarium. Hindi yun big deal. Kasi unang-una, ang sa isip ko, nakakatulong ako sa iba. Kasi nakita yung setup ko, ginaya nyo, nagpagawa kayo sa iba, nakatulong ako sa kanya. Yun yung iniisip ko. Hindi yun dahil competitor ba, kung kakompetensya ko siya, hindi ganun. Kaya nga lagi kong sinasabi, yung mga bagay na hindi nyo kayang gawin, o yung nagpapagawa, hindi nila kayang gawin yung mga bagay na ganun. Pagawa nyo sa akin, gagawin ko. Pero yun, sa tingin nyo, kaya nyo, gawin nyo. Pag may mali, tumawag kayo kay Kuya Lito. Kuya Lito, mali ata yung setup ko, hindi naging ganun. Tulungan ko kayo. So, ganun lang kasimple ang buhay natin sa pag-aalaga. Kaya nga, ako, marami rin naman. Sabi ko nga, kung may maraming ibinigay ang Panginoon sa akin, siguro talent.
maraming talent na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya yun ay ibinabalik ko lang sa inyo. Kumbaga, sinishare ko rin sa inyo kasi nga alam ko hindi ko naman kayang bitbitin to habang panahon. 'Di ba? Tatanda rin tayo. I mean, sabi ko nga ako, maaaring hindi nga ako yayaman. Sa totoo lang, hindi ako yayaman kasi katulad niyan, magpapagawa sa akin ng aquarium. Tatanungin ko taga saan? O, imbis na gawan ko, hindi, paggawa mo na lang diyan, makakamura ka pa, 'di ba? So, hindi ako masasabing negosyante kasi ano bang klaseng negosyante to si Kuya Lito? Sa kanya na nga ako nagpapagawa ay naayawan pa, 'di ba? So, kasi ang tinitingnan ko, malayo ako. Kung talagang desidido ka, go, gagawin ko 'yan. Kukunin mo rito, pipick upin mo rito. Hindi rin ako hindi rin ako nagdi-deliver kasi wala naman akong pan-deliver, wala naman ako sasakyang pan-deliver. Kaya kumbaga, okay, kung gusto mo, gagawin ko yung setup, pagkatapos requestan mo ako, Kuya Lito, baka pwedeng isama kita. Walang problema, sasama ako sa iyo, hatid mo rin ako pa uwi. So ganun. Pag mga ganong bagay, okay lang yun, walang problema sa akin. Kasi nga, kumbaga yung goal mo na nakuha mo, kumbaga nasunod yung goal mo. Pero hindi para pagkakitaan kita, hindi ganon. Napakarami ng tao ang nagpunta sa akin. Napakarami ng tao ang okay. Nakita nyo? Pag sa tingin nyo kaya nyong magpagawa, go. Pag di nyo kaya magpagawa, yung itsura, yung ginawa ko, gayahin nyo. Pero never sumama yung loob ko sa mga tao dahil sa ginaya yung estilo ko. Ginaya, pumunta sa akin. Tapos, kasi most of the time, hindi ko alam ba't ganun yung mga ibang mga kohabias natin. Parang napaka big deal sa kanila na yung pag ginaya mo, message agad. Keso sa akin nagtanong, sa iba bumili. Yung ganun. So, siguro, unang-una, bata pa sila, yung maturity siguro hindi pa gano'n. Kaya lang, habang nagkakaedad ka kasi, ako, aminado ako, may edad na rin ako, aminado ako. Pero, para sa akin kasi yung competition, hindi gano'n, hindi big deal sa akin yung competition. Bigyan natin ng option yung mga tao, di ba? Bigyan natin ng option. Saan mo magpagawa, doon ka. Kung saan ka masaya, suportahan ka, sabi nga nila. Diba? So, ganun lang naman ang buhay. Kumbaga, okay, gusto mo sa akin magpagawa, go. Ako nga, imagine niyo hindi sa pagyayabang ito. One time may tumawag sa akin, papagawa ng aquarium. Ang sagot ko, sir, hindi ako gumagawa ng aquarium na hindi pumupunta sa bahay ko. Kasi gusto ko muna makita niyo yung aquarium ko. Baka mamaya, narinig nyo lang na magaling ako tapos hindi naman totoo. Baka mamaya, kaibigan ko lang yun kaya nagsabi ng ganun, di ba? So, pumunta sa akin. So, ito totoo to. Sinishare ko sa inyo. Shout out kay Jet Sweater ng Iloilo. Shout out. Napakabait niyan na pinagginawang ko. Pumunta sa akin. Pagpunta, tinignan yung aquarium ni Kuya Lito. Tinignan niya. Okay. Kuya, okay. Ang ganda. Papagawa ako sa'yo. Sige, anong gagawin ko? Filtration system. Sige po. Taga saan po kayo? Iloilo. Imagine niyo from Cavite to Iloilo. Sabi ko, paano ko kayo gagawan? Taga Iloilo pala kayo. Hindi. Sumagot yung kasama niya. Si Lito dalay mo sa Iloilo. So, anong ginawa ko? Sabi ko, as long as all expenses paid. Go ako. Wala kaming pinag-usapan sa bayan. Go, sige. So, akala ko nagbibiro lang. In 1 week time tumawag sa akin. Kuya, idol, kunin ko yung information mo. Bakit po? Dadalhin kita sa Iloilo. So, gumawa ako sa Iloilo. Kaya nga, napakabait ng ginawaan ko si Sir Jet Olaguer. Ginawaan ko yan sa Iloilo. Isa sa pinakamabait na nakita ko na naghabi ng isda. So, nagulat lang ako kasi imagine niyo ang laki ng ginastos niya. Sa totoo lang, napakalaki ng ginastos sa akin ng aking ni Sir Jet Sweater. Imagine niyo peak season, December. Pinapunta ako ng Iloilo. Magkano na ticket noon, 'di ba? So umuwi ako December 24. Magkano yung ticket noon? Ang pasalubong napakarami pa. Kung ano yung delicacy ng Iloilo, bit-bit ko pa papauwi. Plus
Oh, tinanong niya pa ako, magkano, idol, magkano yung babayaran ko sa'yo? So, sabi ko, ikaw nagpupunsa sa akin, bahala ka kung magkano ibigay mo. Imagine niyo yun. So, binigyan niya ako, salamat. Kasi na-experience ko, ang ganda ng experience ko. At isa pa sa pinakamagandang experience ko doon, alam nyo, yung mga taga Iloilo pala, sabi ko nga kay Sir Jet noon, Sir Jet, bakit ako? Ang dami namang manggagawa pala rito, may mga gumagawa. Bakit ako yung gusto nyong pagawin? Ang sagot niya sa akin, lahat ng hobbyist dito, pag tinanong ko, sa filtration system, ikaw yung tinuturo nila. Sa Iloilo, sikat ka, sabi sa akin ganun. So, hindi ko po alam. Hindi ko po alam na sikat pala ako sa Iloilo. Hindi ko po, never ko pong naisip yon. At nagulat din ako kasi nag-request sa kanya yung mga taga Iloilo. So, shout out kila Bingkay, kila Jay, sila Jay, yan, sila yung mga tao diyan sa Iloilo, na sila Jay pala. Sila yung mga nag-request na makita ako. So, imagine niyo, mula doon marami akong hobbyist na nakilala, marami akong hobbyist na na-meet sa Iloilo. Ayan, so narating ko sila, yung mga idol sa Flower Horn narating ko. So, shout out sa lahat ng idol sa Flower Horn sa Iloilo. Talagang first time ko rin silang nakita dahil diyan kay Sir Jet Sweater. So imagine niyo, ang laki nung ginastos niya para sa akin, para makarating ako diyan, para makagawa ako sa Iloilo. So yun ay pinagpapasalamat ko at tinatanaw ko rin napakalaking utang na loob. Magandang experience na kumbaga na experience ko sa buhay ko yun. Kaya nga sa pag-hobby natin, maraming bagay, maraming tao tayo mamimit, marami tayong taong makikilala. So, ako, kapag gusto niyo magpagawa, go. Pero pag ayaw nyo, never akong sumama ang loob. Never akong nainis sa mga tao na pumunta sa akin, natuto at gumawa, never. Mas gusto ko nga yung natututo kayo. Kaya nga, uli sa Undersamp, magastos dahil malaki yung media, pero yung benefits malaki rin. So, hindi sakitin ng isda mo, hindi ka ma-maintenance, crystal clear na tubig na gusto mo, ma-reach mo kapag Undersamp. Kapag overhead naman, dahil medyo malaki, medyo mabilis kang maglinis. So, kailangan masipag ka. So, yun lang naman yun. Kaya nga, maraming salamat mga ko-hobbyist. Sa sharing natin, pasensya na kayo humaba. Pero at least, nalaman nyo yung kahit papaano, nagkaroon kayo ng idea kung paano yung ating ginagawa. Salamat at magandang buhay po sa inyo lahat.